Good morning mga ginigilaw naming tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, mga kapatiran, maligayang araw ng Martes, May 18, 2021. Kumusta po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating buong magdamag na pansamantalang pagpapahinga? Nawa tayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Nawa tayo nagkaroon ng makalangit na panaginip. Pasalamatan natin mga kapatid ang ating Panginoon sapagkat binigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong duktong ng buhay, buhay at kalakasan. Muli tayo mag-aaral at magpapahayag ng salita ng Panginoon, magpapalakasan sa isa't isa mga kapatid. Muli kakain tayo ng tinapay ng buhay, magsasalo-salo tayo muli sa hapagkainan ng ating Panginoon na inihanda para sa atin sa umagang ito. Kumusta po? Nawa tayo ay nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting lagay, o kahit masama man ang ating pakiramdam mga kapatid, tayo ay kakain ngayon ng tinapay ng buhay upang maging kalakasan natin sa buong maghapon na ating pakikibaka. Ngunit bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo muna ay hihiling ng gabay sa ating Panginoon. Dakila at magpalang Diyos, sa umagang ito Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat Ama sa panibagong duktong ng buhay muli. Tatalaga namin Panginoon ang aming magiging buong maghapon sa inyo. Pangunahan kami Panginoon sa aming pag-aaral sa umagang ito. Bigyan kami ng karunungan at kalakasan na magmumula dyan sa kataas-taasan. Gabayan kami Panginoon, buksan ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Nadalangin namin nawa mabusog kami Panginoon sa tinapay ng buhay, gayon din may tanim sa aming puso at isipan ito at mamunga. Sa gayon ito'y ma-share namin Panginoon sa aming mga kakapitbahay, kaibigan, kasama sa trabaho. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po. Muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. No mga kapatid, nung nakarang araw napag-aralan natin yung topic natin ay live, yung isa kabuhayan natin ng ating panalangin. Yun ang ika nga tinatawag you walk the talk. Yung kailangan, yung tayo'y nanalangin, dapat yun ay manindigan tayo na sasagutin ng Panginoon yun. Automatic ho yun. Kailangan ipamuhay natin yun. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay promises and prayer. Mga pangako at panalangin. Lahat naman tayo ay nakakatanggap ng pangako, lalong-lalo sa trabaho natin. Pag pinangakuan tayo mga kapatid ng ating mga boss, ating supervisor, pagka hindi natupad, syempre merong nasa taas na nagdidesisyon, yung may-ari ng company o yung manager, ay tayo disappoint mga kapatid. Ang ating mga asawa, ating mga kasintahan, pag pinangakuan natin, ay naku po, disappointed talaga at naiinis pa. Pero hindi ho ganon ang ating Panginoon mga kapatid, sapagkat tiyak natutuparin niya ang kanyang ipinangako. Ayun po ang pag-aaral natin sa umagang ito. Mga ginigilaw naming tagapakinig, kapag tayo nagsumamo sa ating Panginoon Diyos, kaawaan tayo sa ating mga pagdurusa at patnubayan tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, hindi niya kailanman tatalikuran ang ating panalangin. Bakit ho? Sapagkat mga kapatid, God is keeping His promises. According to Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering.
walang pag-alinlangan. Tayo manampalataya, tayo manalig. For he who promises faithful, sapagkat ang nangako ang ating Panginoon Diyos ay tapat. Tiyak na kanyang tutuparin, tiyak na kanyang ipagkakaloob ang kanyang ipinangako sa atin. Posible sa isang magulang na talikuran ang kanilang nagugutom ng mga anak, ngunit hindi kailanman kayang tanggihan ng Diyos ang daing ng pusong nangangailangan ng nag-aasam. Marahil sa atin, ito naman po ay totoo, sapagkat napapanood naman natin sa mga balita, ito'y nababalitaan natin, may mga ilang magulang talaga na sa oras ng kagipitan, yung ibang anak, siguro sa kanilang kawalan na lang talaga, ito naman ay masakit man sa kanila, ay pinapaampon yung iba sapagkat hindi na nila kayang buhayin. Wala nga budget. Sa pagkain nga lang, kapos na kapos sila. Yung iba naman ay binibenta, mga kapatid, binibigay sa bahay ampunan. Yung sa mga walang anak, inatitiis nila. Pero ang Panginoon po ay hindi. Diringgin niya ang hinaing ng pusong nangangailangan ng kanyang tulong, mga kapatid. Sa gayon ngang kahangahangang kaamuhan niya, inilarawan ang kanyang pag-ibig. Sa ganung pamaraan, sa mga taong nasa panahon ng kadiliman na nakakaramdam na hindi sila iniintindi ng Diyos. Ano ho ang sabi ng Panginoon, mga kapatid? Kapag nararamdaman natin na, Panginoon, pinabayaan na yata ako ng Panginoon. Hindi na yata ako mahal ng Panginoon. Hindi ho ganun, mga kapatid. Ano ang sabi sa aklat ng Isaiah 49:14, 2:16, ang sabi niyan, but Zion says, sabi ng bayan ng Diyos, mga kapatid, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child, and not had compassion on the son of her womb? Surely they may forget, sabi. Talagang nakakalimot. At yan ay totoo, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, yet I will not forget you. Hindi ko kayo kailanman makakalimutan o pababayaan. See, I have inscribed you on my palm, on my hands. Your wall are continually before me. Bakas sa palad ng Panginoon ang butas, ang hirap na pagdurusa na kanyang tinamo sa Kalbaryong krus, mga kapatid. Sabi niya sa Tagalog, maganda yung salin sa Tagalog, mga kapatid. Ito ang mensahe mula sa puso ng Ama, ngunit sinabi ng Sayon, pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking Panginoon. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na hindi siya mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y nakakalimot, ngunit hindi kita kakalimutan. Hindi ko inanyuan kita narito inanyuan kita sa palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga pader ay laging nasa harap ko. Yung ating mga tawag, ating mga request, ayun agad ay nasa talagang nakikinig ang Panginoon. Alam na agad yun, mga kapatid. Sa oras ng pangangailangan, kapag tayo tumawag, alam na ng Panginoon yun. Bago pa tayo tumawag, alam niya. Hindi siya bulag, hindi siya pipi, mga kapatid. Ang bawat pangako sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga paksa tungkol sa panalangin na ipinapahayag ang ating salitang pangako ni Yahweh bilang ating katiyakan. Napakarami ng pangako ng Panginoon, mga kapatid. Kung gusto natin ng kalakasan, pagbibigay niya sa atin. Kung gusto natin ng katalinuhan, karunungan, ipagkakaloob niya sa atin. Kung tayo nangangailangan ng panggastos, ipagkakaloob niya sa atin. Kung gusto natin ng physical health, healing, ipagkakaloob niya sa atin, mga kapatid. Tapat po ang Panginoon. Natutuparin niya ang kanyang pangako. Sapagkat gabi nga sa aklat ng Deuteronomy, panahon po ng gera nila Joshua, nangangailangan sila ng tulong ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, and the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. Tayo ay sumusuong sa napakaraming pagsubok, bundok-bundok na trials, mga kapatid. Pero nagsabi ang Panginoon, I will never leave you
nor forsake you. Ano ho? Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala tayo sa Kanya, mga kapatid. Tiyak po ang kasagutan. Anumang espiritual, mga kapatid, na pagpapala ang kailanganin natin, pribilehiyo nating aangkinin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Maaari nating sabihin sa Panginoon na may kasimplihang tulad ng isang bata. Kung ano eksaktong kailangan natin, maaari nating sabihin sa Kanya ang mga pansamantalang bagay at humingi sa Kanya ng tinapay at damit, pati ni rin ang tinapay ng buhay, mga kapatid. Kaya nga ito ang isang misyon ng Deacons Department namin, na ipahayag ang salita ng Panginoon na totoo. Pagkakaloob niya sa atin ang tinapay ng buhay, at damit na katwiran ng ating Panginoong Hesukristo, righteousness. Alam ng ating Ama na nasa langit na kailangan mo ito, kailangan natin ang mga bagay na ito, at inaanyayahan Kanya at ako na humingi ng tungkol sa mga bagay na ito, at ang bawat pabor ay natatanggap sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sa pangalan. Kaya nga pag tayo nananalangin, in Jesus' name we pray, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang mediator patungo sa Diyos Ama, mga kapatid. Ngunit huwag kalimutan, sa paglapit sa Diyos bilang isang ama, ay kinikilala mo ang relasyon sa Kanya bilang isang anak. Pag tayo lumapit sa Kanya, ay kilalanin na natin siyang ama. Ngunit, mga kapatid, may hint dito. Kung tayo kinikilala natin siyang ama, tayo bilang mga anak, natural, mga kapatid, susunod tayo sa ipinag-uutos ng ama. Naroon pa rin ho ang kautusan at obedience, pagsunod, mga kapatid. Yun ang huwag nating kalilimutan. Minsan tayo nakakalimot talaga eh. Yun po ang sakit natin. Hindi mo lamang pinagkakatiwalaan ang Kanyang kabutihan, ngunit sa lahat ng bagay ay nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Nalalamang hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig. Ibigay mo ang iyong sarili para sa gawain, ang Kanyang gawain. Sa mga inatasan niyang hanapin muna ang kaharian ng Diyos at Kanyang katuwiran, niya ibinibigay ang pangakong, ang sabi sa aklat ng Juan, mga kapatid, ito yung pangako niya. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Hanggang ngayon pala, hindi pa tayo humihiling sa Panginoon eh. Kaya hindi pa tayo pinagkakalooban. Sa Kanyang pangalan, mga kapatid, humiling muna tayo. Ay tiyak na ipagkakaloob sa atin. Ang mga kaloob niyang mayroon ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Ang mga kaloob na ito ay nagpapahalaga na dumating ang mga ito sa atin sa pamamagitan ng mahalagang sakripisyo ng dugo ng manunubos. Mga kaloob na magpapalugod sa pinakamalalim na pananabik ng puso. Mga kaloob na nagtatanggal ng hanggang sa walang hanggan, ay matatanggap at tatamasahin ng lahat ng lalapit sa Diyos bilang maliliit na bata. Yung pong alam nyo, pag yung isang bata ay talagang pag binigyan ng candy ng kanyang magulang, tuwang-tuwa na. Bukod pa doon, mga kapatid, ang ating mararanasan, ligaya, ang pagkakaloob sa atin, ang matatanggap natin mula sa ating Panginoon. Kunin ang mga pangako ng Diyos bilang sa iyo, makiusap para sa mga ito sa harap niya ayon sa Kanyang mga salita, at tatanggapin mo ang kapunuan ng kaligayahan, mga kapatid. According to 2 Peter 1:4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, mga kapatid. Gayon niya pinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at dakilang pangako. Kung hindi naman siya tapat, mga kapatid, hindi niya ito pagkakaloob, yung Kanyang mga great promises, upang maging kabahagi tayo ng likas ng Diyos. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, napakasimple lang ang Kanyang kondisyon, mga kapatid. Matthew 6:33,
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, yung kanyang mga pangako mga kapatid, yung kanyang mga sinabi, shall be added to you. Itong verse na to mga kapatid ay sikat na sikat. Sikat na sikat mga kapatid, pero hindi natin pinag-iisipan ng gusto. Hindi natin tinatamasa, hindi natin ninanamnam. Ang sabi dyan, seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo natin yung kanyang kaharian, yung kanyang mga palatuntunan, yung kanyang mga inuutos sa atin na gawin bilang mga kabahagi tayo ng magsasaka sa kanyang kabukiran, sa kanyang bukirin, sa kanyang gawain mga kapatid. Unahin muna natin yung kanyang mga utos at yung mga exceedingly promises niya. Mga kapatid, ipagkakaloob niya iyon sa atin. Yan po ang ating maikling malaman na topic sa umagang ito mga kapatid. Promises and prayers. Mga kapatid, bago tayo pansamantala magpaalam, ay pakinggan natin ang napakagandang awit na alay sa ating Panginoon. Doesn't wish for sunny days, that the sky above us would never turn gray. But life isn't always sunshine, but we have times that lead us asking why. But when the clouds roll in and tears begin to fall, be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face and sifted by the Father through hands of grace, He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Dark days we walk through, they lead a path for others, leading them to the Redeemer of the rain. He brings beauty out of brokenness
is the Redeemer of the rain. Redeemer of the Rain, mga ginigilaw naming tagapakinig, ang ating Panginoon. Sino naman ang hindi naghahangad ng laging sunshine? Sa ating buhay talagang minsan tayo nakakaranas ng tag-ulan, makapal na ulap, pero naroon ang Panginoon, mga kapatid. In the end of the day, makakaranas tayo ng true sunshine sa Kanya. Siya po ang ating tagapagligtas. He has exceedingly promises na ipagkakalob sa atin. Natutuparin niya ito. Tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Amang banal na nasa langit ang tahanan, salamat, Panginoon, sa inyong mga pangako, sapagkat kayo ay tapat sa inyong mga pangako na ito'y tutuparin, Panginoon. Humiling kami sa inyo at ipagkakalob nyo. Maraming salamat, Panginoon, sa maikling topic ngunit malaman. Kami nabusog, Panginoon, sa napakagandang lesson na namin napag-aralan. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin namin ang aming magiging buong maghapon na mapanghawakan namin ang inyong mga pangako at huwag itong kalimutan sapagkat tapat ang nagbigay. Sa umagang ito, Panginoon, tinatalaga namin ang lahat sa inyo. Pangunahan kami sa aming pagtatrabaho, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga gawain. Kayo nawa ang pamatnubay sa amin. Gayun din ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid, ang aming mga kasama sa trabaho. Panginoon, bigyan kami ng kapayapaan. Ano man ang aming mga problemang daladala, ito'y binibigay namin sa inyo sapagkat kayo lamang ang magbibigay sa amin ng solusyon, Panginoon. Kung kami nagkulang kasala, patawarin ka, Panginoon. Nadalangin namin, Panginoon, ang mga taong nangangailangan at naghahangad ng kapayapaan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Bigyan sila, Panginoon. Pagkalooban sila ng kanilang pangangailangan, pampisikal, pinansyal, lalong-lalo na, Panginoon, ang spiritual. Nawa, mabusog sila sa tinapay ng buhay sa umagang ito. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, mga ginigilaw namin tagapakinig, sa pagsama nyo sa amin, pagsalo sa amin sa hapagkainan, sa pagkain ng tinapay ng buhay. Muli kaming bumabati sa inyo ng maligayang araw ng Martes, May 18 po, 2021. Malapit na namang matapos ang buwan ng Mayo. Malapit na mag-June. Muli kami bumabati sa ating mga ginigilaw na tagapakinig. Unang-una kay Brother Burr, dyan sa gitnang silangan. Gayun din si Governor Earl. Gob, pasensya ka na at wala ito sa Facebook, ito'y nasa YouTube. I-share mo na lamang, kabahagi ka namin sa gawain ng Panginoon. Gayun din yung kanyang constituent, si Adopt the Saint. Good morning, mga kapatid. Yung ating mga kaibigan dyan sa Season Pangasinan, pinangungunahan ni Kuya Ed. Gayun din si Francis Tejano. Yung ating mga frontliners, nawa kayo na sa mabuting kalagayan at may kalakasan sa pangangatawan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ginagamit kayo sa kanyang gawain. Yung aking asawa, mahal na asawa, at aking 2 anak dito sa Lipa, Batangas. Yung aking ka-roommate, si Brother Ronel, Kaya din yung aking mga kasama sa trabaho, si Jober, si Mark, si Chris, at si Salvador. Pagpalain ka ng ang ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay
muling pinagkaloob sa amin. Batiin natin syempre yung ating kaibigan dyan sa gitnang silangan. Si Arnel, si Junel, at si Idol Ryan. Good morning dyan sa inyo. At saka si Kuya Jemar, si Ate Myla. Yung aking pamilya sa mga mahal sa buhay sa Barangay Kisaw, Pililla, Rizal. Good morning dyan sa inyo at dyan sa Oriental Mindoro. Muli, kung kailangan nyo ng tinapay, physical na tinapay, 3J's Bakery kay Kuya Boyet. Isang text lang. Kung kailangan nyo ng special na taho, walang problema, pagkakaloob yan. Kuya Boyet, salamat sa pandesal. Good morning sa inyo. God bless po. Salamat po sa pagsubaybay, sa pakikinig, at kasama sa pagkain ng tinapay ng buhay. Good morning and God bless us all.